Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Dito nga po sa isang, ito sa mga komento po, mga komento po ng buzzers, doon sa isang post po kung saan po ang larawan po or reels po na ipinost po ng ating mga Joynatics sa picture po ni Joy Diwata mga kalingap. At ito nga mga buzzer po dito sa comment section po ng naturang post po na ito mga kalingap ay nandamay na muli, nandadamay na po ng tao na matagal na pong nananahimik, na wala naman pong ginagawa mga kalingap, para bagang tahimik na ang lahat, naka-move on na po ang lahat. Bakit bigla-bigla na lang pong sumulpot itong buzzer na ito at dinadamay po niya itong tao na ito mga kalingap. Ang tinutukoy po natin na tao na pinagkukumpara po kay Joy Diwata mga kalingap ay itong po si Jenny Oco. Kaya alam po naman natin sa mga nagdaan, tanggap po natin yan mga kalingap, sa mga nagdaan, lalo na po noong panahon na talaga namang kasagsagan po ng init, ng issue, ay marami po sa mga Joynatics ang medyo nasaktan sa pangyayari, di ba mga kalingap? So maraming mga batikos, maraming salita na ipinalabas laban po kay Jenny Oco mga kalinga. Pero sa paglipas ng panahon ay nanahimik na po mga kalingap, tahimik na. Pero bakit? Ito na naman po tayo mga kalingap. Okay? So sa naturang post ay dito po nagkomento ang mga buzzers kung saan po ay sabi ko nga po ay talaga naman pong pinutakti, pinamugaran po ng mga buzzer ang naturang post. Okay, so sa inyo pong palagay mga kalingap, tignan nyo nga po mga kalingap ang naturang post. Di ba nga ay napakaaliwalas ang pagmumukha po dyan ni Joy Diwata. Maputi, makinis, maganda. Kukunin ba naman siyang modelo ng kanila pong paaralan kung hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Dito pa lamang po mga kalingap, makikita po nyo dyan sa ating monitor ang naturang post kung saan po ay talaga naman pong napakaganda po niyan, napaka-aliwalas po ang aura po dyan po ni Joy Diwata. Kung kutis naman po ang pag-uusapan ay naku po, wala na tayong masasabi sa kanya pong taglay na natural na ganda. Pero marami pa rin pong hindi nasisiyahan bagamat itong si Joy Diwata ay tahimik at nakapokus sa kanya pong objective, na sa kanya pong minimithi na makamit pagdating ng panahon. Kaya nga po mga kalingap, maski sabihin po nating anuman pong achievement ang na-achieve ni Joy Diwata ay hindi pa rin tumitigil itong mga buzzer na ito. Siguro itong buzzer na ito ay bigla-biglang sumulpot noong nakita po nila na ginawang ambassadress, modelo, endorser itong si Joy Diwata. Maaring ito ay sobra-sobra po sa inggit. Abot langit po ang kanyang inggit at kaya ganito po ang kanya pong sinasabi. Binukay niya muli ang mga nakahimlay ang mga nakamove on ng mga damdamin ng ating mga Joynatics. So, tingnan nga natin ito mga kalingap, yung kanya pong komento. Okay, so nakalagay po dyan itong si Merlin Olalo Codillo. Si Merlin Olalo Codillo, at tinignan ko po yung kanyang Facebook account. Itong Merlin Olalo Codillo ay may edad na rin po yata ito mga kalingap.
At sabi po niya diyan ay mas maganda pa rin di hamak si Jenny at educated. Bakit? Sino bang nakikipagpaligsahan? Ha? Sino ba ang nagkukumpara kay Joy Diwata, kay Jenny? Meron bang nag-post na kung saan ay nakita mo Merlin Olalo Codillo na ikinukumpara po ang iyong pong iniidolo, yung inyo pong iniidolo kay Joy Diwata. Ha? Para sa aking pagkakaalam naman po mga kalingap, ay wala po akong nakita na post ng mga Joynatics, itong mga Joy Diwata supporters na nagkukumpara po kay Joy Diwata. Ha? Ay nagkukumpara po sa iyong iniidolong si Jenny. Ha? Educated, sabi niya. Mas maganda. Ang alam nyo ang kagandahan, okay, ay nasa tumitingin, nasa mga mata ng tumitingin. Okay? Kung siguro ay maganda para sa iyo si Miss Jenny, di doon ka mga kalinga, doon ka magsumiksik. Walang problema, dahil nananahimik na po ang Joynatics at hindi nga nababanggit-banggit itong iyong idolo, pero ikaw ay nandito, nakita mo lamang po itong magandang post po na larawan o reels ni Joy Diwata, ay doon ka na mismo nagkomento na sinasabi mo mas maganda. Di maganda. Ay, bakit? May problema ba doon? Kung maganda po yung iniidolo mo, basta sa mata ng mga sumusuporta rin po kay Joy Diwata, ay maganda rin po siya. So sabi mo si Jenny ay maganda at educated. Bakit? Anong palagay mo? Kaya nga nag-aaral itong si Joy Diwata para maging successful din someday. So, nauna lamang pong ipinanganak, itong si Jenny mo, yung iniidolo mo, kaysa kay Joy Diwata, kaya nauna rin siyang educated. Ano po ang pagkakaintindi mo sa isang taong educated? Merlin Olalo Codilla. Meron naman pong mga tao, mga kalingap, na maski hindi po sila nagkamit ng dokumento, maski wala po silang mga diploma, ay sila pa rin po ay matatawag na educated person. Di po ba mga kalingap? Ang pagka-edukado ay hindi nakukuha sa mga kurso na iyo pong natapos sa pag-aaral. Ang pagka-edukado ay nandyan po yan sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa loob ng iyong pagkatao o nasa sistema mo po yan. Edukado ka kung ikaw ay mayroong magandang asals. Kung mayroon ka pinapakitang magandang asal. Dito, edukado ka ba, Merlin Olalo Codillo? Matatawag ka bang edukado? Baka naman po ikaw ay wala ka nang pinag-aralan, ay hindi ka pa edukado. Ay mal-edukado ka pa. Bakit ko po nasabi na mal-edukado po itong si Merlin Olalo Codillo? Kasi hindi man lang niya iniisip yung kanya pong ikinukomento. Ba't inaano ka ba ni Joy Diwata dito sa post na ito? Mayroon ba siyang sinabi na masama? O may inagaw ba sa iyo? May ginawa ba sa iyo para ikaw ay magsabi na magkukumpara ka dito? So wala kang pinag-aralan din. Wala ka nang pinag-aralan. Mal-edukado ka pa. Kasi hindi mo iniisip na maaaring masaktan ng isang tao sa iyong kinukomento at idinamay mo pa yung taong nananahimik na. So ikaw ay mal-edukado. Kung makapagsalita ka kay Joy Diwata na makapagkumpara ka kay Joy Diwata, sabi mo educated. Di maghintay ka. Mas edukado pa siguro. Sa aking palagay, mas edukado po itong si Joy Diwata sapagkat sa mga nagdaan na mga pambabas, sa mga ingay na ginawa po ng mga baser na ito, ay wala tayong narinig na sinabi itong Joy Diwata na ito. Sorry, nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, so paningin mo yan. Opinion mo yan. Kasi sabi ko nga, ang kagandahan naman po ay nasa paningin ng taong tumitingin. Hindi po ba? Kung maganda sa iyo yung iniidolo, di doon ka magsumiksik. Bakit ka pa sumilip dito sa post na ito at hindi mo napigilan ang inyong sarili at ikaw ay tuloy ay nakapagkomento?
Yan po yung si Merlin Olalo Cudillo. Okay. Now, dito naman po, si Rose Balungay, pangalawang pero marami pa pong doon mga komento po doon sa naturang diyan po sa naturang post na yan mga kalim. Si Rose Balungay, okay. Sorry to say, educated ka. Tapos ganyan ang pagsuot. Okay. So, pag sinasabing educated ka, so ibig sabihin niya si Joy Diwata ay edukado daw dahil nag-aaral. So tama po yung sinasabi po natin kanina na edukado ka kung may natapos ka. Okay. Mal-edukado ka kung ang iyong asal na ipinapakita ay hindi. Wala sa pamantayan ng kagandahang asal ang ipinapakita mong asal. Yun po yung mal-edukado. Para sa akin, opinion ko yun. Tapos ganyan ang pagsuot at may tattoo pa. Ibigay mo naman ibagay mo naman Joy. Sorry Okay. So, ito na naman po tayo sa issue po ng tattoo na ito. Ilang taon na ba itong mga Rose Balungay na ito? Ito siguro yung matanda na noong unang panahon ay ang tingin po nila sa may tattoo ay yung makasalanan. Okay? Kasi po, itong mga nagpapatato madalas po, ay ito yung mga taong naikukulong kasi wala po silang nagagawa. Kumbaga ay naboboring po sila sa loob ng kulungan kaya ang tendency po nila ay sila ay naghahanap ng paglilibangan at ang isa pong paglilibangan po nila ay yung pagpapatato at saka, ikaw, Rose Balungay, hindi mo ba alam na ang pagtatato ay isang pamamaraan upang i-express ang nararamdaman ng isang tao? Kagaya nga, itong sinasabi po natin na mga na nakakulong. Okay? Kaya po sila ay nagpapatato kasi it's one way of expressing themselves. Kung ano yung nararamdaman nilang boredom doon sa loob, ay doon po nila idinadaan. At may mga mensahe po yung pinapatato na yan. Hindi yan, hindi lang basta tato na yan ay it symbolizes devil. Hindi po ba mga kalingap? So ang tattoo is an art. And it is an expression of one's feelings. Okay. So ito ay 80-80 rin po itong si Rose Balungay. 80-80. Ngayon, di ba tinanong ko kanina, Rose Balungay, kung matanda ka? Kung matanda ka at edukado ka din, kung edukado ka, alam mo ang mga nangyayari sa mga kabataan po natin na nagpapatato. Kasi siyempre, sabi ko nga, dito po nila na-express yung kanilang mga sarili. So ito yung hindi mo matanggap. Kaya nga, masasabi natin na itong si Rose Balungay ay isa rin pong bobo. Bobo. Kasi sabi po niya, ay question sa kanya, yung pagpapatato ng isang tao. Kabobohan po kung hindi mo alam ang mga pagbabago. Kung edukado ka, alam mo yung pagbabago. Sa panahon na ito. Okay. At ibagay mo naman. Okay. Saan niya ibabagay? Ano ba ang palagay mo? Anong sa tingin po ninyo yung kasuotan po ni Joy Diwata, mga kalinga? Okay. Kung saan ang isang tao ay komportable kung ano ang sinusuot niya, di doon ka, anong pakialam mo doon? Inggit ka lang. Inggit ka lang kasi nakikita mo na ang pangangatawan ni Joy Diwata ay sexy. Baka ikaw ay wala ka man lang korte. Baka 3 ang korte ng iyong katawan. Baka puro bilbil ang nakikita sa iyong katawan na Rose Balungay. Kaya sabi mo, ibagay mo naman ang pagsusuot at may tattoo pa. Okay, ang kasuotan daw po. Okay, so tingnan po ninyo nga mga kalingap kung anong kasuotan po ni Joy Diwata. Ipinapakita niya yung sexiness.
At tanggap po yan sa panahon na ito. Ano ka ba? Rosa Balungay. Ikaw ba ay madre? Na kailangan ay magbalot ka? Okay. So, yan po yung sinasabi po mga kalingap itong si Rose Balungay. Nang dahil po dyan, mga kalingap, natural, alangan naman na nahimik ang mga joynatics. Tingnan nga natin itong sagot po ng isang joynatics kay Merlin Olalo Codillo. Sabi po niya, Merlin Olalo Codillo, mas maganda si Joy sa personal at press na press. Tama naman po mga kalingap. Siyempre, sa edad po ni Joy ngayon, di siyempre masasabi natin na press na press. Okay. Maliit ang face. Okay. Di tulad, okay. So, wag na natin bagitin kasi nananahimik naman po yung tao. Ang nagsasalita lang naman po dito mga kalingap ay itong baser na ipinapalabas na sila po ay taga doon sa kabila. Taga doon sa pinagkukumparahan ng tao. Di tulad ni Blanc mo, gurang na nakadalawang oo nga naman, nakadalawa na. Parang hindi bagay ikumpara. Kasi, siyempre, magkaiba ang edad. Okay. Siyempre, pagka nagkakaedad na yung tao, nag-iiba na po yung figura. Nag-iiba na yung itsura ng mukha. Figura. At nakadalawang, ano na daw siya. Doon ka, kapag nakatapos si Joy ng pag-aaral, bata pa siya, educated na nga mo, ang ano mo, pero, ay nako, huwag na lang. Di ba? So, napakasakit siguro naman na sabihin na ikukumpara mo yung tao, hindi patas kung ipagkukumpara po natin mga kalingap kung ang pag-uusapan ay freshness. Kasi, hindi pantay ang kanila pong edad. Mas may edad yung isa. Mas bata po yung isa. Di siyempre, lalabas na ang fresh na fresh, itong si Joy Diwata. It is unfair, hindi fair, mga kalingap, kung ikaw kumpara po natin. Kung doon ka, sa iyong iniidolo, doon ka. Huwag ka nang sumilip dito. Ano ba ang nagawa ng isang Joy Diwata at ganito po kayo, hindi po ba? Nananahimik at nakapokus sa kanya pong pag-aaral. Kaya nga po, may mga naaabot po siya, kagaya po ngayon itong latest na achievement po ni Joy Diwata. Tapos, nandyan po kayong tapos na po nga ang lahat. Kung hindi kayo makapag-move on, ay magbigti na lang kayo. Magbigti na lang po kayo. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.